wakas, patuloy na umiinit ang bakbakan sa manga ng Shinsengumi at walang makapipigil pa. Muli tayong magsisilbing saksi sa pakikipaglaban ng halimaw na si Serizawa sa ika-11 kabanata, ngunit may mas higit pang aabangan tayo dahil sa kabanatang ito, magpapakita si Soji ng kanyang nag-uumapaw na enerhiya, isang aura na talaga namang magpapasabog ng inyong excitement. Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Pops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 11. Destruction. Konting recap lang po muna tayo sa nakaraang kabanata. Sa pagpasok ni Serizawa sa teritoryo ng Eizo Clan, nagbigay ito ng pagkabahala sa mga miyembro ng clan. Sa hindi inaasahang pagdating ni Serizawa, ang kanyang presensya ay nagdulot ng malaking takot sa kanilang mga mukha. Hindi lang iyon ang kanyang pasabog dahil, dineklaro lang naman ni Serizawa na siya ang unang lalaban sa kanilang grupo. Isang napakaangas na entrada mula sa wild beast na si Serizawa Kamo. Sa pagpapatuloy ng kabanata, lumipat ang eksena kung saan hinaampas na ang drum, isang hudyat ng simula ng bakbakan. Nakita ang paghahanda ng grupo ni Isami Kondo sa pompisang laban, ngunit tila may kung anong pinag-uusapan pa ang mga miyembro ng Eizo Clan. Sa kabilang banda, nagustuhan naman nina Hijikata at Shinpachi ang mga pangyayari, ngunit biglang nagulantang si Hijikata nang magharap na ang unang maglalaban, si Wild Beast Serizawa laban kay Kanbei the Demon. Relaxed lang si Serizawa na parang walang paki sa mundo habang seryoso at nakatuon si Kanbei the Demon sa kanilang magiging laban. Sa simula ng kanilang pagtunggali, lumabas ang napakatinding aura ng dalawang maglalaban, na nagpapahiwatig ng hindi magandang kapalaran. Nagkatitigan silang dalawa ng hindi maganda, isang senyales na maaring mag-umpisa na ang kanilang bakbakan. Biglang napunta ang eksena sa mga miyembro ng Eizo Clan na nag-uusap kung seryoso ba ang kanilang sensei na lalabanan ng wild beast na si Serizawa. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kanilang pag-aalinlangan at pagtulo ng pawis, samantalang si Hijikata ay nagsisigaw sa di kalayuan, nais niyang siya ang lalaban sa demon ng Eizo na si Sugawa Kanbei. Ngunit walang pake si Serizawa sa mga pinagsisigaw ni Hijikata, dahil gusto rin niyang malabanan si Kagawa para malaman kung sino talaga ang mas malakas. Subalit biglang huminto ang magsisimulang laban nang biglang may pumasok sa arena at humingi ng pahintulot na labanan si Serizawa. Ito ay ang master ng Eizo Goryu Yasumichuryo, na si Mochizuki Yasuhisa. Napatanong si Sugawa sa kanyang kasama kung seryoso ba ito, ngunit kumpiyansa itong sumagot na sigurado siya at nagpahayag na ang Eizo Clan Samurai ang pinakamalakas sa Japan. Matindi rin ang tiwala ni Mochizuki sa kanyang sarili, ngunit mga Pops, ipapaalala ko lang na hindi biro kalaban si Serizawa. Hindi umubra si Soji sa kanya, paano pa kaya itong si Mochizuki? Sa pagpapatuloy ng kwento, pinahintulutan na ni Sugawa si Mochizuki na siyang haharap sa wild beast. Malinaw na narinig ni Serizawa ang pag-uusap ng dalawa kaya hindi siya sumang-ayon sa gusto nilang gawin, ngunit nang maglabas ng aura si Mochizuki, biglang napangiti si Serizawa at nagpakita ito ng interes sa kanyang makakalaban. Pero mga Pops, pag gano'n ang ngiti ni Serizawa, mas mabuti nang magdasal na lang ng marami, dahil siguradong may masamang mangyayari sa iyo. Muling bumalik ang eksena kay Hijikata na hindi alam kung ano na ang nangyayari at tingin niya ay si Mochizuki Yasuhisa ang makakalaban ni Serizawa. Napamuni-muni naman si Tada Saburo at napaisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng master ng Eizo Goryu Yasumichuryo. At biglang naalala niya ang 5 sikretong estilo ng Eizo Clan. Ito ay ang One Sword Miss Oguchi, Shintenryu, Yasumichuryo, Reishiryu at ang pinakahuli ang pinakakilala, ang Shinto Seiberyu. Ang mga sikretong teknik na ito ay itinuturo lamang sa Eizo Clan School Nishinkon, ang sikretong training grounds. Bumanat na naman ang maligalig na si Hijikata at tinawag si Tada Saburo na bakla. Dahil sa mga sikretong nalalaman ni Tada Saburo, napaisip ang makulit na si Hijikata kung descendant ba ng Eizo Clan itong si Tada Saburo. Dito na inilahad ni Tada Saburo na si Hatamoto ay nakiusap na ampunan siya. Para naman kay Todo, totoo nga kayang sikretong paaralan ito, dahil mukha kasing napakatanda na ng buong lugar. Ayon naman kay Keisuke, kaya siguro hindi sila nagpapalabas ng anumang impormasyon sa Eizo Clan, malamang ang Goryu ng Eizo ang dahilan kung bakit sila ang pinakamalakas. Dahil sa nasabi ni Keisuke, naliwanagan na rin ang makulit na si Hijikata. Hindi nagtagal, inanunsyo na ni Kanbei Demon ang pag-uumpisa ng laban sa pagitan nila at ang mga former Ushigumi.
Dumagundong na ang hiyawan ng mga miyembro ng EZO at ang pagpapatuloy ng paliwanag ni Sagawa ay ayon sa proposal ng makulit na si Hijikata ay kailangan manalo ng perpektong 5 sunod ang grupo nila sa laban. Alang yaka Hijikata, 3 lang sana okay na kaso pinahirap mo pa. Ang kulit mo talaga alang yaka. Habang tuloy sa pag-anunsyo si Sagawa, makikita na nakafocus manood si Soji sa magaganap na laban. Napalingon naman si Serizawa sa kanyang likuran dahil pasimple siyang tinatawag ni Nishiki upang iabot ang wooden sword sa kanyang sensei. Heto na't naka-game face on na ang dalawang maglalaban at ang lahat ay nakafocus na sa magaganap na sagupaan. Mabilis na inihanda ni Mochizuki ang kanyang katawan at lumabas na ang matinding aura nito. Alam na rin ng side ng EZO ang gagawin ng kanilang kasama na lalaban. Ang grupo naman ni Isami, kasama na si Tada Saburo, ay napapaisip kung anong klaseng sword stance ang pinapakita ni Mochizuki. Kalmado naman si Serizawa ngunit napaisip rin siya sa kung anong plano ng kanyang katunggali. Sa wakas ipapaliwanag ng narrator na si Mochizuki ay tinawag na henyo mula pa nung bata pa ngunit hindi kailanman nakontento sa simpleng pagmamana ng dugo ng kanyang ama kaya't nagpursigi siyang mag-ensayo. Siya'y nagpakadalubhasa hanggang sa umabot sa kanyang limitasyon, ngunit sa oras na ang kanyang kakayahan ay umaabot sa kanyang antas, agaran niyang nagawang lumipat mula sa pagiging depensibo patungo sa pagiging agresibo. Hanggang sa maperpekto na niya ang pamamaraang ito, ang kanyang nilikhang atake ay nangangahulugang kamatayan at ito ay isang hindi matitinag na counter-attack. Magbabalik ang panel sa kasalukuyan kung saan parang may ideya na si Serizawa sa stance na ipinakita ni Mochizuki kaya napangiti siya ng nakakatakot. Habang nanonood sina Hijikata at Keisuke, para kay Hijikata ang kalaban ni Serizawa ay talagang malakas, ayon naman kay Keisuke, walang opening o pagkakataon upang pasukin ang ganong posisyon, mamamatay ka lang sa oras na umatake ka. Sumingit si Tada Saburo at sinabi, kung si Serizawa ay isang normal na kalaban, ganoon nga siguro na mamamatay siya sa counter-attack ni Mochizuki. Napataas naman ang kilay ni Serizawa sa kanyang naririnig na pag-uusap ni Tada Saburo at Hijikata kaya heto na't ngumiti na ng nakakatakot ang wild beast at humakbang na ito paabanti sa laban. Hindi makapaniwala si Mochizuki na umaabante na ang kanyang katunggali, nanatiling nag-aantay at matatag ang sword stance ni Mochizuki habang unti-unti nang papalapit sa kanya si Serizawa. Ang lahat ng manunood ay pinagpapawisan na dahil maaring matapos ang laban sa isang iglap kaya lahat sila ay nakafocus na manood. Mga kops, sa puntong ito'y desidido na ang wild beast na lumaban ng harapan at babalasahin niya ng matindi si Mochizuki. Hindi man lang natakot ang wild beast sa perfectong counter-attack na meron si Mochizuki, direkta niya itong aatakihin ng walang takot. Pinagpawisan ng matindi at agad na binalaan ni Hijikata si Serizawa na ang pag-atake niya ang gusto talagang mangyari ng kanyang kalaban. Kumpiyansa naman si Mochizuki na katapusan na ng kanyang katunggali. Sa pagtama ng wooden sword ni Serizawa, dito na niya napansin na may gagawing hindi maganda ang kanyang kalaban, kaya isinigaw na ni Mochizuki na nahuli niya si Serizawa sa kanyang sikretong teknik. Nang marinig ito ni Serizawa, mistulang sinaniban na ng masamang espiritu ang wild beast, dinagdagan pa niya lalo ang puwersa sa kanyang atake. Ngayon, ang kaninang kumpiyansang si Mochizuki na may perpektong counter-attack ay mistula ng nahihirapan sa bigat ng atake na binigay ni Serizawa. At dito na siya pinagpawisan ng malagkit at napagtanto na hindi siya makapag-counter-attack dahil natutulak siya ng sobrang lakas na puwersa na meron ang wild beast. At dito sa epic na panel ipinakita na hindi umubra ang perpektong counter-attack sa halimaw na si Serizawa, bagkus ay nasira pa niya ang wooden sword at tumagos ang kanyang atake sa balikat ni Mochizuki. Napakaangas ng ginawa ni Serizawa dito, mga kops. Binastos lang naman niya ang perpektong counter-attack ng henyong si Mochizuki at nawalan pa ito ng malay. Natahimik ang lahat sa ipinakita ni Serizawa, pati ang Kanbei the Demon ay kita ang pawis sa kanyang mukha, mukhang kinabahan rin kahit papano ang demon ng EZO sa kanyang nasaksihan. Tumilapon papalayo ang katunggali ni Serizawa, ang mga miyembro ng EZO ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan dahil dinurog lang ni Serizawa si Mochizuki sa pamamagitan lamang ng purong lakas. Kaya ang unang laban ay nakuha ng grupo ni Serizawa, subalit hindi kontento ang wild beast sa kanyang laban kasi easy win. Nagmamadaling pumasok sa arena ang Kanbei the Demon upang tignan ang kalagayan ng kanyang kasama, dito na niya napansin na bumaon sa kalamnan ni Mochizuki ang atake ni Serizawa na naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Sa kanyang pagtayo ay napaisip siya na na-one-hit lang si Mochizuki sa laban, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng tao ba itong si Serizawa kamo.
Isa sa mga miyembro ng EZO ay nagsabing kulang pa sa pagsasanay, mabilis itong tumatakbo habang paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Sa bilis nitong kumilos, nakarating ito agad sa ibabaw ng arena at ipinagsigawan sa lahat na hindi natalo ang kanyang kasama na si Mochizuki kay Serizawa, bagkus ay natalo ito sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ay si Kurokochi Momojiro, ang instructor ng Shintenryu Shimarigatakin, at ihinayag niya kay Sugao na siya na ang susunod. Mukhang napakaangas nito lalo na yung mga tigyawat nito na sa ilong lang tumubo. Sumangayon ng Kanbei the Demon sa gusto ni Kurokochi kaya tinanong na rin ni Sugao kung sino naman ang lalaban sa kabilang grupo. Hindi maalis ang tingin ni Shinpachi at Todo sa Tabachoy na susunod na lalaban pero para kay Todo siya naman ang lalaban sa side nila. Subalit merong pumigil kay Todo at mabilis itong pumunta sa paglalabanan. Ang misteryosong tao na pumigil kay Todo ay walang iba kundi si Soji Okita, mga kops. Napakabagsik ng entrada mula sa Demon Child na pambato ng grupo ni Isami, nag-uumapo ang aura nito na may kasamang mapungay na mata. Dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Sa laban sa pagitan ni Serizawa at Mochizuki, masasabing ang tagumpay ni Serizawa ay resulta ng kanyang lakas, determinasyon, at kanyang natural na talento sa pakikidigma. Narito ang ilang mahahalagang punto na nagpapaliwanag kung paano siya nanalo. Una, physical strength. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanalo si Serizawa ay ang kanyang pisikal na lakas. Maging ang perpektong counter-attack ni Mochizuki ay hindi nakatulong sa kanya dahil sa nag-uumapo na lakas ng atake ni Serizawa. Ang katotohanan na minaliit ni Serizawa ang potensyal na pinsala ng counter-attack ay nagpapahiwatig ng kanyang hindi pangkaraniwang lakas. Ikalawa, natural na talento. Ang natural na talento ni Serizawa sa pakikidigma ay isang hindi maitatatwang faktor sa kanyang tagumpay. Kahit na hindi niya pinaghandaan ng eksaktong laban kay Mochizuki, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng kanyang natural na galing sa pakikidigma. At ang huli, psychological warfare. Sa pamamagitan ng kanyang pagngiti sa gitna ng laban at pagpapakita ng interes sa kalaban, ipinakita ni Serizawa ang kanyang kakayahang gamitin ang psychological warfare. Ang kanyang mga kilos na ito ay nagdulot ng kawalan ng kumpiyansa sa kanyang kalaban, na nagbigay daan sa kanya upang madali ang magtagumpay. Nang pumasok naman si Soji Okita sa arena, biglang na-hype ang lahat sa napakaangas niyang presensya, hindi maikakaila ang excitement at pag-aabang na naramdaman ng lahat ng nanonood. Dala ang kanyang nag-uumapo na aura at determinasyon, agad niyang ihinayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang susunod na lalaban. Sa kanyang mapungay na mga matang sinasalamin ang persegido niyang layunin, walang dudang hangad niyang matapos agad ang kanyang magiging laban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.